Hello Taurus, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. And kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you sa inyong suporta. I truly appreciate it and God bless you all. Tignan natin ang mga messages ninyo for November 19 to 25. Unahin natin ang mga trinkets ninyo. We have napakalaking butterfly. So, most likely, malaki ang pagbabago no, na mangyayari sa buhay ninyo because that represents change and transformation. We also have, tawag dito, tortoise. Ayan. So, slowly but surely, no? Siguro yung mga pagbabagong ito, maaring matagal nyo na tong plinano. Matagal nyo na tong nasa isip, no? At ngayon, unti-unti ninyong niro-roll out yan, no? Unti-unti, dahan-dahan ang mga pagbabago. Yung transition na gusto ninyong mangyari, unti-unti lang, no? We have letter Y. Ayan. So, maybe Y is a very significant letter for you, for some of you, or this could be the initials na mga taong makakasalamuhan ninyo or people that you're going to be dealing with around this time. Or maaari din naman na yan ay initials ninyo, Taurus, no? So, what else? We have new moon in Leo. Ayan, shine. It's time to shine. Taurus, it's time to shine. Tignan ninyo ang araw. Talagang parang nasa ano ninyo, nasa bumbunan. Kumbaga, parang binabalot kayo dito. Parang babalutin kayo ng liwanag sa ngayon, ng maisip ninyo or makita ninyo ang maliwanag na daan wherein yun ang dapat ninyong lakaran ngayon for you to shine. Diba? Maaring ganon din ang ganap dyan. So, wag na kayong mahiya. Wag na kayong mag-procrastinate. Don't play small. Be confident, no? Dahil meron kayong kakayanan, meron kayong gifts, meron kayong talents, no? Let it shine. No, now is the time na para ilabas ninyo ang inyong radiance, ilabas ninyo ang light ninyo because you never know, Taurus, no? Yung share ninyo ng kung ano ang meron kayo, makaka-inspire kayo ng maraming tao. Makakatulong kayo sa maraming tao, no? By using your talents, skills, and skills, no? We have new moon in Sagittarius. Focus on the positive. Okay? Focus on the positive. Huwag na kayong mahiya. Huwag na kayong mag-procrastinate. Huwag na kayong mag-doubt sa sarili ninyo. No? Focus on the positive dahil kung alalahanin din ninyo, no? Aries o Taurus, Aries talaga. Siguro mayroon kayong Aries placement dito, Taurus. Or maybe sa letter Y, no? You're going to be dealing with an Aries person. Maaring ganon. Sumingit talaga si Aries. So, Taurus, maaari din na nagna-negative self-talk din kayo, no? Kaya yung pag-shine na to, ini-encourage na kayo ngayon. Kasi para siguro mahina talaga na paghihinaan kayo ng loob. Maaring nahihiya kayo, maaring wala kayong tiwala sa galing ninyo, sa mga capabilities ninyo, sa gifts ninyo, sa talents and skills ninyo. Kaya yung parang nagpo-procrastinate kayo na mag-shine kayo, na ipakita na ninyo sa mundo kung ano ang meron kayo, no? So, maaring nasa negative thinking stage kayo, Taurus, no? Kaya ito, encouraging words ito para sa inyo. This is our encouraging energies para sa inyo na let it shine, let yourself shine na ngayon, and just focus on the positive, no? Wag tayong mag-negative thought, wag tayong mag-negative feelings, wag tayong mag-negative self-talk dito. Otherwise, no, may stuck ka kung nasaan ka, no? Hindi ka uusad, hindi ka makakapag-move forward sa buhay if you are going to procrastinate, if you are going to focus on what is negative. Kaya dito, sinasabi sa inyo na positive ka lang, no? Alalahanin din natin, Taurus, na very powerful, no? Ang naiisip natin, ang laman ng isip natin, kung anong naiisip natin, yun din ang nararamdaman natin. At kung ano yung nararamdaman natin, that translates to our action and that translates to our 3D reality, no? Kaya it is extremely important for us, no? For all of us, kahit anong sign, sa buong collective, napakahalaga na lagi lang tayong mag-focus sa kung ano ang positibo. Nang sa gayon, positibo talaga ang mga bagay pangyayari, tao na maa-attract natin towards us, no? So,
maaring yan ang kailangan ninyong baguhin sa ngayon, Taurus, no? Maaring yan ang kailangan ninyong ma-realize sa ngayon, no? Na instead of thinking negative, tanggalin na natin yan. I-transmute nyo yan into positive thoughts. Nang sa gayon, magaganda lang ang mangyayari, no? What else? We have full moon in Cancer. Let your fears dissolve. Ito na nga. Huwag kayong mag-procrastinate. Huwag na kayong matakot. Because in fact, there's nothing to fear. Magtiwala lang kayo, no? Magtiwala kayo sa inyong sarili. Magtiwala kayo sa Divine Universe. And there is nothing to fear. All is well. Lagi kayong sinusuportahan ng Panginoon. Lagi kayong ginagabayan ng mga guardian angels ninyo. Lagi kayong binabantayan ng mga spirit guides ninyo. Kaya, it's about time now for you to dissolve your fear and move forward, no? Mag-move forward na tayo. Gawin na natin kung ano yung mga naiisip ninyong gustong gawin, no? Kung anong makakabuti para sa inyo. So, we have number 66, healing. Ayan. So, this is really beautiful, no? There is synchronicity right here. Then, no, unahin natin yan. So, I suggest na please look up for the meaning of number 66 for more guidance. And number 6, no? Ang number 6, ang meaning ng number 6 is it's about family. It's about relationships, no? Or your relationships with your family. Yung mga ganon. So, that's magnified. Kung ano ang energy ng single digit, dahil double siya, so magnified siya, doble siya, mas potent siya, kumbaga ang energy niya. So maaring yun ang focus ninyo sa ngayon, your family and relationships, no? Maaring may mga rough patch na pinagdaanan ng iba sa inyo in the past sa pamilya, no? Pero ngayon, it's going to be healed, no? Maaayos na yan, magkakaayos na kayo, magkakausap na kayo, magkakabati na kayo. There could be reconciliation na dito na mangyayari, no? Maaari din na ang healing na to is, yung healing energy na to is papasok dahil siguro ang iba naman sa inyo ay may mga physical ailments, no? Maaring physical nasakit ito, maaring ganun din. And maybe, you know, makareceive na kayo dito ng healing energy at magsimula na kayong mag-improve ang inyong pakiramdam, mag-improve ang inyong physical health, no? Yung mga ganun. So, we also have number 6, love. Ayan, 666, Taurus. Please look up for the meaning of angel number 666 for more guidance po. Okay? So, we have love. So, it feels like to me na mas focus na ninyo ngayon ang love. You are focusing on love sa ngayon, Taurus, no? Maaari talaga na you will be overflowing with love ngayon. Maybe very senti kayo ngayon. Nag-i-emote siguro ang iba sa inyo ngayon. Kaya, mas nare-realize niyo ngayon na mas maganda ang mag-focus kayo sa love. Mas maganda na ang pagtingin ninyo sa mga tao, sa mga bagay, sitwasyon is in the eyes of love rather than focusing on the negatives, no? Rather than focusing on what is the flaws of the people, of the situation, no? Ang mga pangyayari, focus na lang kayo sa kung ano ang maganda, kung ano ang mabuti, and what is love, no? So, maaaring gano'n ang mga changes din. Maaaring may mga energy shift talaga kayong mararanasan sa ngayon, ano? And you're going to be choosing what is positive, what is love, what is good. So, we have number 56, relationship change. Ayan. So, maraming pagbabago talaga, including relationship, no? So, yung healing na to, no? So, talagang, for most of you, siguro, Taurus, this is about healing sa relationship, no? Kaya magkakaroon ng relationship change din dito. So, maaaring yung yan is relationship dynamics, no? Ang magbabago dito. Dahil siguro yan sa naapektuhan yan ng kung ano man ang nangyaring rough patch or hindi pagkakaintindihan, away, mga ganon. So, magkakaroon dito ng pagbabago pagdating sa inyong mga relationships. So, Taurus, we have 7 of Swords. Ayan, mag-iingat kayo, no? Mag-iingat din kayo dito sa inyong paligid because meron ditong
meron ditong dishonesty, maaring meron ditong magsisinungaling sa inyo, maaring meron ditong manloloko sa inyo, magsasabotage, yung mga ganun ba, no? So, be careful, be vigilant, lalo na kung nasa labas ng bahay ito, na mga taong hindi mapagkakatiwalaan, kunyari, katrabaho, kaibigan, yung mga ganun ba. So, yung mga importanteng, ninyo, bagay, yung mga valuables ninyo, tangible and non-tangible, make sure na iniingatan ninyo yan. Ekstrang ingat sa ngayon, ano? Maaari din na tapos na din ito, no? Kung sa relasyon ito, kung sa person ninyo to, or sa kapamilya ninyo ito, nangyari na nagkaroon ng dishonesty, nagkaroon ng pagsisinungaling sa inyo. So, maaaring tapos na to, no? Para sa iba sa inyo dito. And kaya nga, magkakaroon na kayo dito ng pagkakaayos, pagbabate. Kasi maaaring na, na ninyo yan, na-discuss na ninyo yan with the person. So, what else? We have 9 of Wands. Ayan. Huwag kayong sumuko, no? Huwag ninyong sukuan ang inyong sitwasyon. Kahit ano man ang inyong sitwasyon, Taurus, ang sinasabi nito, keep persevering, no? Malayo na ang narating ninyo, malayo na ang nilakbay ninyo dito sa pangyayaring ito. At parang sayang naman ang effort ninyo. Sayang naman ang mga resources ninyo, oras, panahon na ginugol ninyo, no, sa paglalakbay na to para i-give up nyo lang, no? So, lakasan ninyo ang loob kasi talaga ganun ang buhay, di ba? May mga humps and bumps talaga tayong nararanasan along our journey. Dahil parte yan ng buhay, normal yan. Kaya maaaring napapagod na ang iba sa inyo, no? Napapagod na. And huwag kayong mag-alala, no? Huwag kayong mag-alala. Magdadasal lang kayo lagi, no? Dahil kung ano man ang mga challenges na yan, problema na yan na maaaring na-experience ninyo along your journey sa ngayon, merong solusyon naman yan. Lagi at laging may solusyon sa lahat. Lagi nating aalalahanin na walang problema na binibigay sa atin na hindi natin kaya solusyonan, hindi natin kayang labanan yung mga ganon, ano? So, yun. Maaari din naman dito na pagdating sa relationships, no? Whether that is family relationship, whether that is relationship with your person, or relationship with your kaibigan, or kung sino pa man, ano, na tao sa inyo, sa buhay ninyo, no? Maaari ngayon din ang panahon para mag-set na kayo ng healthy personal boundaries, no? Kasi maaaring naaabuso na kayo. Maaaring sa sobrang kabaitan ninyo, bow na lang kayo ng bow to the extent na maaaring naaapakan na ang inyong pagkatao, nababypass na kayo, yung mga gano'n, no? So, maybe ang iba sa inyo gano'n ang sitwasyon ngayon. Kaya, yung panawagan ng 9 of Wands energy dito is gawin nyo na, simulan nyo na ngayon na mag-create kayo ng boundary sa sarili niyo. Nang sa gayon, no, malaman din ng mga tao sa paligid ninyo kung hanggang saan na lang ang limit, 'di ba? Hanggang saan lang dapat kayo at hindi na kayo lalampas sa boundary na 'yan. Otherwise, no, magiging disrespectful na sila or magiging, alam mo 'yon, yung kakayanin ka na lang, 'di ba? Yung mga ganon. So, that is also one thing dito, no, na pinapaabot sa inyo ng spirit. We have the Hermit energy. There is siguro kapaguran na, no, na nararanasan ng iba sa inyo. Maybe pagod na kayo sa sitwasyon, pagod na kayo sa physical siguro, mental, emotional, no, maaring pagod na kayo, no, maaring ganun. Kaya siguro wala na kayo sa balance, no, wala kayo sa focus, wala kayo sa sentro sa sarili ninyo. Kaya iniimbitahan kayo dito na umatras muna kayo ng konti, Taurus, no. Step back a little from what is making you busy, no, sa routine niyo. Atras muna kayo at magmuni-muni kayo, mag-reflect kayo, mag-introspection kayo. Nang sa gayon, maibalik muna ninyo ang balanse sa sarili ninyo. Nang sa gayon, mas magiging maayos ang flow ng mga ginagawa ninyo. And even yung pag-iisip, gagaan din ang inyong pakiramdam dahil maano ninyo sa pagre-reflect ninyo, ma-figure out ninyo kung ano yung mga
nasa isipan ninyo na hindi naman na kailangan pala. Yung mga nararamdaman ninyo na nagpapabigat na lang pala ng dibdib ninyo, let go nyo na yan, ano? Kaya kailangan ninyo na mag-solitude. Sa gayon, marinig din ninyo kung ano yung bulong sa inyo ng inyong intuition, marinig ninyo kung anong bulong ng soul ninyo, kung ano ang dapat ninyong gawin, what is best for you, yung mga ganon, ano? Maaari din na this is healing, no? This could also be healing, Toro. So, marami talagang healing energies ang parating din sa inyo, no? Sa iba't ibang parte ng buhay ninyo. So, that is really good. So, kung kumbaga, papunta na kayo doon sa sa pag-aayos, no? Sa pag-organize, sa pagbabalik ng balanse sa buhay ninyo. So, good luck, and that's all I have for you for the week. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste.